Ang mga patriarka at propeta, Kabanata 7, ang baha. Noong mga panahon ni Noe ay may dalawang sumpa sa lupa, bunga ng kasalanan ni Adan at ang pagpatay na isinagawa ni Cain. Ganun pa man, ito ay hindi gaanong nakabago sa hitsura ng kalikasan. Nagkaroon ng katibayan ng pagkabulok, subalit ang lupa ay mayaman pa rin at maganda dahil sa mga kaloob ng Diyos. Ang mga gulod ay nakukoronahan ng maririlag na punong kahoy na sumusuporta sa mga sangang baging na hitik ng bunga. Ang maluwang na tila harding kapatagan ay nararamtan ng lunti ang mga halaman at matamis na may bango ng 1,000 bulaklak. Ang mga prutas ay maraming uri at halos walang sukat ng dami. Ang mga puno ay higit ang kalakihan, kagandahan at pagkakaangkop ng hitsura kaysa mga puno ngayon. Ang kanilang kahoy ay may pinong himaymay at matigas, halos kasing tigas ng bato at kaunti lamang ang kakulangan sa katibayan. Ginto, pilak at mahalagang mga bato ay napakarami. Ang sangkatauhan ay nagtataglay pa rin ng marami sa una nitong lakas. Kaunti pa lamang na mga lahi ang nakalilipas mula noong si Adan ay manggaling sa punong kahoy na nakapagpapahaba ng buhay, at ito ay sinusukat pa sa pamamagitan ng mga daang taon. Kung yaon lamang mga taong iyon na may mahabang buhay, taglay ang kakaibang kapangyarihan upang magpanukala at magsagawa, ay nagtalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Nagawa sana nilang ang pangalan ng kanilang manlalalang ay isang kapuri-puri sa lupa at natugunan ang dahilan kung bakit sila ay binigyan ng buhay. Subalit kinaligtaan nilang gawin ito. Marami noong mga higante, malalaki ang hitsura at malalakas, kilala sa katalinuhan, mahusay sa paggawa ng pinakamahusay at kahangahangang mga gawa. Subalit ang kanilang kamalian sa pagpapaubaya sa kasalanan ay katumbas ng kanilang kakayanan at kaalaman. Pinagkalooban ng Diyos ang mga taong ito upang bumaha ng marami at mayayamang mga kaloob. Subalit ginamit nila ang kanyang mga kaloob upang parangalan ng sarili, at ang mga iyon ay gawing sumpa ng pagtutuon ng kanilang pagmamahal sa ipinagkaloob sa halip na sa nagkaloob. Ginamit nila ang ginto at pilak, ang mahalagang mga bato at ang piling kahoy sa paggawa ng mga tahanan para sa kanilang sarili, at nagsikap mahigitan ang isa't isa sa kagandahan ng kanilang mga tahanan na may mahuhusay na pagkakagawa. Sinikap lamang nilang tugunan ang mga nasa ng mayabang nilang puso, at nagkaroon ng kasiyahan sa mga tagpo ng kalayawan at kasamaan. Hindi nagnanais na papanatilihin ang Diyos sa kanilang kaalaman. Sila ay kaagad-agad na natutong tumanggi sa pagkakaroon ng Diyos. Sinasamba nila ang kalikasan sa halip na ang gumawa ng kalikasan. Niluwalhati nila ang katalinuhan ng tao, sinamba ang gawa ng sarili nilang mga kamay, at tinuruan ang kanilang mga anak upang yumuko sa mga inanyuang wangis. Sa mga lunti ang parang at sa mga lilim na magagandang punong kahoy ay nagtayo sila ng mga altar ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Maluluwang na mga kakahuyan na hindi nawawalan ng dahon sa buong taon ay itinalaga sa pagsamba sa mga huwad na Diyos. Karugtong ng mga kakahuyang ito ay may magagandang mga hardin, ang kanilang mahahabang pasikot-sikot na mga daanan na may mga naglambiting mga punong kahoy na may iba't ibang bunga, napapalamutian ng ribulto at nasasangkapan ng lahat ng maaaring makasiya sa pakiramdam o maglingkod sa mga ninanasa ng mga tao, at sa gayon sila'y nagaganyak na makilahok sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Inalis ng tao ang Diyos mula sa kanilang kaisipan at sinamba ang mga ginawa ng kanilang pag-iisip, at bunga noon sila ay lalo pang napababa. Ang mang-aawit ay naghayag ng epekto ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi niya, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila, mga awit.
115 verse 8. Batas ng kaisipan ng tao ang sa pamamagitan ng pagtingin tayo ay nababago. Ang tao ay tataas ng hindi hihigit sa pagkakaunawa niya sa katotohanan, kadalisayan at kabanalan. Kung ang pag-iisip ay hindi man lamang maiangat sa higit sa sangkatauhan, kung iyon ay hindi man lamang maitaas sa pamamagitan ng pananampalataya upang pag-isipan ang walang hanggang kaalaman at pag-ibig, ang tao ay patuloy na malulubog ng pababa ng pababa. Kinakapitan ng mga sumasamba sa huwad na Diyos ang kanilang Diyos-Diyosan ng mga katangian at hilig ng tao, kung kaya ang kanilang pamantayan ng likas ay bumaba na tulad na lamang sa makasalanang sangkatauhan. Bunga noon sila ay naging marumi, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Ibinigay ng Diyos sa tao ang kanyang mga utos bilang patakaran ng buhay, subalit ang kanyang kautusan ay sinuway at ang bawat maiisip na kasalanan ang ibinubunga. Ang kasamaan ng tao ay hayag at mapangahas, ang kahatulan ay niyurakan sa kalupaan at ang sigaw ng mga naapi ay nakarating sa langit. Ang pag-aasawa ng higit sa isa ay maagang naipasok, labag sa banal na panukala sa pasimula. Ang Panginoon ay nagbigay kay Adan ng isang asawa, inihahayag ang kaniyang panukala na ganon. Subalit matapos ang pagkahulog, pinili ng mga tao ang sumunod sa sarili nilang kagustuhang makasalanan, at bunga noon ang krimen at kasamaan ay mabilis na dumami. Maraming ang relasyong mag-asawa ni ang karapatan sa mga ari-arian ay hindi iginalang. Sinumang nagnasa sa mga asawa o ari-arian ng kaniyang kapwa ay sapilitan iyong kinuha, at ang tao ay nagagalak sa kanilang paggawa ng karahasan. Naging kasiyahan nila ang pagkitil sa buhay ng mga hayop, at ang paggamit ng karne bilang pagkain ay lalo pang nagpabagsik sa kanila at uhaw sa dugo, hanggang sa ituring nila ang buhay ng mga katakatakang pagkawalang bahala. Ang daigdig ay nasa kanyang kamusmusan, ganun paman ang kasamaan ay naging ganun na lamang kalalim at kalaganap na hindi na matiis, at kanyang sinabi, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Kanyang inihayag na ang kanyang espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa nagkasalang lahi magpakailanman. Kung sila ay hindi titigil sa pagpaparumi sa sanlibutan at sa mga kayamanan doon sa pamamagitan ng kanilang kasalanan, ay papawiin niya sila mula sa kanyang mga nilikha at sisirain ang mga bagay na ikinalugod niyang ipagpala sa kanila. Kanyang papawiin ang mga hayop sa parang at ang mga halaman na nagkakaloob ng ganong karaming pagkain, at ang magandang lupa ay gagawing isang malawak na tanawin ng pangungulila at kasiraan. Sa kaligitnaan ng lumalaganap na kasamaan, si Matusalem, si Noe, at marami pang iba ang nagpanatiling buhay ang pagkakilala sa tunay na Diyos at pumigil sa paglago ng masamang moralidad. 120 taon bago ang baha, ang Panginoon sa pamamagitan ng isang anghel ay nagpahayag kay Noe ng kanyang layunin at inutusan siyang gumawa ng daong. Samantalang ginagawa ang daong, siya ay kinakailangang mangaral na ang Diyos ay magpapahatid ng baha sa lupa upang puksain ang mga masama. Iyong mga maniniwala sa pabalita at maghahanda para sa mangyayaring iyon sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabago ay makakasumpong ng kapatawaran at maliligtas. Inulit ni Enoch sa kanyang mga anak kung ano ang ipinakita ng Diyos sa kanya tungkol sa baha, at si Matusalem at ang kanyang mga anak na nakapakinig sa pangangaral ni Noe ay tumulong sa paggawa ng daong. Ibinigay ng Diyos kay Noe ang tiyak na sukat ng daong at ang bawat kaalaman tungkol sa paggawa ng bawat bahagi noon. Ang kaisipan ng tao ay hindi maaaring makapagpanukala ng ganong gawain na puspos ng dakilang lakas at katibayan. Ang Diyos ang nagpanukala, si Noe ang punong manggagawa. Iyon ay ginawang tulad sa isang barko upang iyon ay lumutang sa tubig, subalit sa ilang bahagi, iyon ay higit na tulad halos sa isang bahay.
Iyon ay may 3 palapag na may isa lamang pinto sa tagiliran. Ang liwanag ay nakapapasok mula sa ibabaw at ang iba't ibang bahagi ay nakaayos upang ang lahat ay maliwanagan. Ang ginamit na kahoy sa paggawa ng daong ay sedro o kahoy ng gopher na hindi maaaring mabulok sa loob ng daan-daang taon. Ang paggawa ng daong na iyon ay isang mabagal at nakapapagod na gawain. Sa kalakihan ng mga punong kahoy at tigas ng mga kahoy, noon ay mas maraming gawain ang kinakailangan sa paghahanda ng kahoy kaysa ngayon. Kahit na malalakas ang mga tao noon, ang lahat ng magagawa ng tao ay ginawa upang ang daong ay magawang ganap, subalit ang daong sa kanyang sarili ay hindi makakasalunga sa bagyong darating sa lupa. Ang Diyos lamang ang makapag-iingat sa kanyang mga lingkod sa kaguluhan ng mga tubig. Sa pananampalataya, sinuwi ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Hebreo 11:7. Samantalang ipinahayag ni Noe ang kanyang pabalita ng pagbabala sa sanlibutan, ang kanyang mga ginagawa ay nagpapatutuo sa kanyang katapatan. Sa pamamagitan noon, ang kanyang pananampalataya ay naging ganap at hayag. Binigyan ang sanlibutan ng halimbawa ng paniniwala sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Lahat ng kanyang tinatangkilik, inilaan niya sa daong, samantalang sinisimulan niya ang paggawa sa malaking barkong iyon sa isang tuyong lupa. Karamihan ang nagsidating mula sa bawat panig upang makita ang kakaibang tanawin at marinig ang natalaga at maalab na pananalita ng nag-iisang mangangaral. Bawat pukpok sa daong ay isang patutuo sa mga tao. Sa simula ay tila marami ang tumatanggap sa babala. Ganun pa man sila ay hindi nanumbalik sa Diyos na may tunay na pagsisisi. Hindi nila nais talikuran ang kanilang mga kasalanan. Sa mga panahong nagdaan bago dumating ang baha, ang kanilang pananampalataya ay nasubok at sila ay hindi nakatiis sa pagsubok. Nadaig ng laganap na hindi paniniwala, sa huli ay muli silang sumama sa mga dati nilang kasamaan sa pagtanggi sa banal na pabalita. Ilan ang lubhang tinamaan at sana ay nakinig na sa mga babala. Datapwat marami ang magtatawa at mangkukutya na ganun din ang kanilang nadadama. Tinanggihan nila ang paanyaya ng awa, ang pagdakay, kabilang na rin sa mga pinakamatapang at mapanghamong manlilibak, sapagkat walang higit na walang pag-iingat at nakakarating sa ganong kasama sa kasalanan, gaya ng mga minsan ay mayroong liwanag, subalit tinanggihan ang mapag-anyayang Espiritu ng Diyos. Ang mga tao noong kapanahunang iyon ay hindi lahat ayon sa ganap na kahulugan ng salita na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Marami ang nagpapanggap na sumasamba sa Diyos. Inaangkin nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay mga larawan ng Diyos, at sa pamamagitan ng mga iyon, ang mga tao ay nagkaroon ng mas malinaw na pagkakilala sa Diyos. Ang grupong ito ang nangunguna sa pagtanggi sa pabalita ni Noe, samantalang sinisikap nilang ihayag ang Diyos sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ang kanilang mga isipan ay nabulag tungkol sa kanyang pagiging hari at makapangyarihan. Hindi na nila makilala ang kabanalan ng kanyang likas, ni ang banal at hindi nababagong likas ng kanyang mga iniuutos. Samantalang ang kasalanan ay nagiging laganap, iyon ay nagmistulang tila hindi makasalanan, hanggang sa kanilang sinasabi na ang banal na kautusan ay wala ng bisa. Nalabag sa likas ng Diyos ang magparusa sa kasalanan, at kanilang itinanggi na ang kaniyang paghatol ay ipapataw sa lupa kung ang mga tao lamang noong mga kapanahunang iyon ay sumusunod sa banal na kautusan. Kanila sanang nakilala ang tinig ng Diyos sa babala ng kaniyang lingkod. Subalit ang kanilang isip ay lubhan ng nabulag sa pamamagitan ng pagtanggi sa liwanag, kung kaya't kanilang tunay na pinaniwalaang ang pabalita ni Noe ay isang kasinungalingan. Hindi marami o nakararami ang nasa panig ng tama. Ang sanlibutan ay lumalaban sa kahatulan at kautusan ng Diyos, at si Noe ay kinilalang isang panatiko.
Si Satanas noong tinutukso si Eva upang sumuway sa Diyos ay nagsabi, tunay na hindi kayo mamamatay. Genesis 3:4. Ang mga dakilang tao, makamundo, mararangal at matatalino ay ganun din ang sinabi. Ang mga babala ng Diyos ayon sa kanila ay upang mangtakot lamang at hindi tunay na magaganap. Hindi kayo dapat mabahala. Ang mga ganoong pangyayari tulad ng paggunaw sa sanlibutan sa pamamagitan ng Diyos na lumikha noon at ang pagpaparusa sa mga nilikha niya ay hindi kailanman mangyayari. Kayo ay pumayapa, huwag matakot. Si Noe ay isang masidhing panatiko. Ang sanlibutan ay nagtawa sa pagkaloko ng matandang nasisiraan ng bait. Sa halip na papagpakumbabain ang puso sa harap ng Diyos, sila ay nagpatuloy sa kanilang pagsalangsang at kasamaan na parang ang Diyos ay hindi nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Subalit si Noe ay nanindigang parang isang malaking bato sa gitna ng mga alon. Sa gitna ng laganap na panghamak at pangungutya ay ibinuni niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang banal na karangalan at hindi ng lulupaypay na pagtatapat. Isang kapangyarihan ang napasa kanyang salita sapagkat iyon ay ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Ang pagkakaugnay sa Diyos ang nagpalakas sa kanya sa lakas ng walang hanggang kapangyarihan, samantalang sa loob ng 120 taon ang kanyang banal na tinig ng lahing iyon tungkol sa mga mangyayari na sa paghatol ng kaalaman ng tao ay mga mahirap mangyari. Ang sanlibutan bago bumaha ay nagdahilan na sa loob ng maraming daang taon ang mga batas ng kalikasan ay hindi nagbabago. Ang pabalik-balik na mga panahon ay dumarating ng ganoon palagi. Kailanman ay hindi pa umulan noon. Ang lupa ay nadidilig sa pamamagitan ng singaw o hamog. Kailanman ang mga ilog ay hindi pa umapaw. Subalit, maingat na nadadala ang kanilang mga tubig tungo sa dagat. Hindi mababagong mga kautusan ang nag-iingat upang ang tubig ay huwag umapaw sa mga pampang. Subalit ang mga nagdadahilang ito ay hindi nakababatid sa kamay noong pumipigil sa tubig at nagsasabing hanggang dito ay darating ka ngunit hindi ka nalalagpas. Job 38:11. Samantalang ang panahon ay lumilipas na walang nakikitang pagbabago sa kalikasan, ang mga tao na matigas ang mga puso na nanginig sa takot ay muling nagkaroon ng lakas ng loob. Kanilang inisip, gaya ng inisip ng marami ngayon, na ang kalikasan ay higit sa Diyos ng kalikasan at ang kanilang batas ay ganun na lamang katatag na maging ang Diyos ay hindi magagawang baguhin ang mga iyon. Iniisip na kung ang pabalita ni Noe ay tama, ang kalikasan ay maialis sa kanilang landasin. Ginawa nila ang pabalitang iyon sa isipan ng sanlibutan na isang panlilinlang, isang malaking panloloko. Inihayag nila ang kanilang paghamak sa babala ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga ginagawa nila bago ibinigay ang babala. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga kapistahan at ang kanilang mga matakaw na pagsasaya. Sila ay nagsikain at nagsiinom, nagtanim at nagtayo ng mga gusali, nagpapanukala tungkol sa magiging pakinabang nila sa hinaharap at sila ay nagpatuloy sa pagpapala pa ng kanilang kasamaan at sa pagbabaliwala sa mga ipinag-uutos ng Diyos upang magpatotoo na sila ay hindi natatakot sa isang walang hanggan. Kanilang iginigiit na kung may anumang katotohanan sa sinabi ni Noe, ang mga kilalang tao, ang mga pantas, matatalino, dakilang mga tao ay mauunawaan iyon. Kung ang mga tao lamang noon ay nakinig sa babala at pinagsisihan ang kanilang mga masasamang gawa, ay maaari sanang naialis ng Diyos ang kaniyang galit tulad sa pangyayari noon sa ginawa niya sa Nineveh. Subalit sa pamamagitan ng kanilang matigas na pagtanggi sa mga pagsumbat sa konsensya at sa babala ng propeta ng Diyos ay napuno ang sukat na kasamaan ng lahing iyon at naging handa sa pagkagunaw. Ang kanilang palugit na panahon ay malapit nang matapos. Matapat na nasunod ni Noe ang mga tagubiling tinatanggap niya mula sa Diyos. Ang daong ay tapos na sa bahagi ng iniutos ng Panginoon at pinuno ng pagkain para sa tao at sa hayop. At ngayon ang lingkod ng Diyos ay nagsagawa ng kanyang huling dakilang panawagan sa mga tao.
may naghihirap na damdaming hindi mabigkas ng salita, pinakiusapan niya silang humanap ng mapagkukublihan samantalang ito ay masusumpungan, at minsan pa ay kanilang tinanggihan ang kanyang panawagan at nagtaas ng kanilang mga tinig sa pagtatawa at pangungutya, hanggang sa bigla na lamang nagkaroon ng katahimikan ang mga nagtatawang karamihan. Iba't ibang uri ng hayop mula sa pinakamabangis hanggang sa pinakamaamo ay nakitang dumarating mula sa mga bundok at kagubatan at matahimik na nagtutungo sa daong. Isang ugong tulad ng malakas na hihip ng hangin ay narinig, at narito ang mga ibon ay nagdatingan mula sa iba't ibang panig. Ang dami ay nakapagpadilim sa himpapawid, at sa isang sakdal na kaayusan sila ay pumasok sa daong. Ang mga hayop ay sumunod sa utos ng Diyos, samantalang ang mga tao ay hindi sumusunod. Napapatnubayan ng mga anghel, sila ay nagsidating kay Noe sa sasakyan na dala-dalawa, at ang malilinis na hayop ay 7-7. Ang sanlibutan ay nanuod sa pagkamangha, ang ilan ay sa takot. Ang mga pilosopo ay tinawagan upang bigyan ng paliwanag ang nangyayaring iyon, subalit iyon ay isang hiwagang hindi nila may paliwanag. Subalit ang tao ay nagkaroon ng katigasan sa patuloy na pagtanggi sa liwanag, anupat maging ang pangyayaring ito ay lumikha lamang ng panandaliang impresyon. Samantalang nakikita ng lahing hinatulan ang araw na nagniningning sa kanyang kaluwalhatian, at ang lupa na nababalutan ng kagandahang halos tulad sa Eden, ay pinawi nila ang kanilang takot sa pamamagitan ng maingay na pagsasaya, at sa pamamagitan ng kanilang karahasan ay tila inaanyayahan nila sa kanilang sarili ang hatol na nagising ng galit ng Diyos. At ang Diyos ay nagutos kay Noe, "Lumulan ka at ang iyong buong sambahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito." Ang mga babala ni Noe ay tinanggihan ng sanlibutan, subalit ang kanyang impluwensya at halimbawa ay naging pagpapala sa kanyang sambahayan. Bilang gantimpala sa kanyang katapatan at pagkamarangal, ay iniligtas ng Diyos ang lahat ng kanyang sambahayan, kasama niya isang pampasigla sa pagiging tapat ng magulang. Ang habag ay tumigil sa pagsusumamo sa nagkasalang lahi. Ang mga hayop sa parang at ang mga ibon sa himpapawid ay nakapasok na sa lugar ng kaligtasan. Si Noe at ang kanyang sambahayan ay nasa loob na ng daong, at ikinulong siya ng Panginoon. Isang kislap ng nagniningning na liwanag ang nakita, at isang ulap ng kaluwalhatian na mas maliwanag kaysa kidlat ang bumaba mula sa langit at tumapat sa pintuan ng daong. Ang malaking pinto na imposibleng maisara noong mga nasa loob ay marahang isinara ng isang kamay na hindi nakikita. Si Noe ay sinarahan sa loob, at ang mga tumanggi sa habag ng Diyos ay sinarahan sa labas. Ang tatak ng langit ay nasa pintong iyon. Ang Diyos ang nagsara, ang Diyos lamang ang makapagbubukas. Ganon din naman kapag itinigil ni Kristo ang kanyang pamamagitan sa nagkasalang tao. Bago siya dumating na nasa mga alapaap ng langit, ang pinto ng awa ay isasara. Kung magkaganon, ang biyaya ng Diyos ay hindi napipigil sa kasamaan, at si Satanas ang magkakaroon ng ganap na pangangasiwa doon sa mga nagsitanggi sa kahabagan. Sisikapin nilang puksain ang bayan ng Diyos, subalit kung paanong si Noe ay nasarahan sa loob ng daong, ganun din naman ang mga matuwid at ganun din naman ang, let me read that again. Where was I? Let me read that paragraph again. Ang habag ay tumigil sa pagsusumamo na nagkasalang lahi. Ang mga hayop sa parang at ang mga ibon sa himpapawid ay nakapasok na sa lugar ng kaligtasan. Si Noe at ang kanyang sambahayan ay nasa loob na ng daong, at ikinulong siya ng Panginoon. Isang kislap ng nagniningning na liwanag ang nakita, at isang ulap ng kaluwalhatian na mas maliwanag kaysa kidlat ang bumaba mula sa langit at tumapat sa pintuan ng daong. Ang malaking pinto na imposibleng maisara noong mga nasa loob ay marahang isinara ng isang kamay na hindi nakikita.
si Noe ay sinarahan sa loob at ang mga tumanggi sa habag ng Diyos ay sinarahan sa labas. Ang tatak ng langit ay nasa pintong iyon. Ang Diyos ang nagsara, ang Diyos lamang ang makapagbubukas. Ganon din naman kapag itinigil ni Kristo ang kanyang pamamagitan sa nagkasalang tao, bago siya dumating na nasa mga alapaap ng langit, ang pinto ng awa ay isasara. Kung magkaganon, ang biyaya ng Diyos ay hindi napipigil sa kasamaan at si Satanas ay magkakaroon ng ganap na pangangasiwa doon sa mga nagsitanggi sa kahabagan. Sisikapin nilang puksain ang bayan ng Diyos, subalit kung paanong si Noe ay nasarahan sa loob ng 100 taon, ganun din naman ang mga matuwid ay makukublihan ng banal na kapangyarihan. Sa loob ng 7 araw matapos na si Noe at ang kanyang sambahayan ay pumasok sa daong, walang anumang tanda ng dumarating na bagyo ang nahayag. Sa panahong ito, ang kanilang pananampalataya ay sinusubok. Iyon ay panahon ng pagtatagumpay sa sanlibutang nasa labas. Ang nasasaksihang pagkaantala ay nagpapatutuo sa kanilang paniwala na ang pabalita ni Noe ay isang panlilinlang at kailanman ay hindi darating ang baha. Sa kabila ng mga dakilang tanawin na kanilang nasaksihan, ang mga hayop at ibon na pumasok sa daong at ang anghel ng Diyos na nagsara ng pinto, sila ay nagpatuloy pa rin sa kanilang paghamak at pagtatawa. Pinagtatawanan maging ang mga pahayag na ito ng kapangyarihan ng Diyos. Sila ay pangkat-pangkat na nagtipon sa paligid ng daong, tinatawanan ang nasa loob noon na may kaguluhang kailanman ay hindi pa nila nagawa. Subalit ng 8 araw, maitim na ulap ang kumalat sa kalangitan. Doon ay sumunod ang kulog at ang kidlat. Pagdakay nagsimulang pumatak ang malalaking patak na ulan. Kailanman ay hindi pa nakasaksi ang sanlibutan ng ganito at ang puso ng mga tao ay sinidlan ng takot. Ang lahat ay palihim na nagtatanong, maaari nga kayang si Noe ay tama at ang sanlibutan ay magwawakas sa pagkagunaw. Dumilim ng dumilim ang langit at bumilis ng bumilis ang pagbuhos ng ulan. Ang mga hayop ay nagsipagtakbuhan sa kanilang pinakamabangis na pagkatakot. Ang kanilang maiingay na pag-ungol ay tila inihihibik ang sarili nilang kahahantungan at ang kahahantungan ng tao. At nangasira ang lahat ng bukal na lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Ang tubig ay bumubuhos mula sa mga lapaap na parang buo-buo. Ang mga ilog ay umapaw at pumuno sa mga lambak. Ang tubig ay pumupuslit mula sa lupa ng ganun na lamang ang lakas. Inihahagis ang malalaking bato pa itaas. Daang-daang piye ang layo at ang mga ito sa pagbagsak ay bumabaon sa lupa. Unang nakita ng mga tao ang pagkawasak ng mga gawa ng kanilang kamay, ang kanilang magagarang mga gusali at magagandang halamanan at kakahuyan kung saan naroon ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pinuksa ng kidlat mula sa langit at ang kanilang pagkaguho ay malayo at malawak ang kinalatan. Ang mga altar na kung saan ang mga ito ay inialay bilang handog, ang mga altar na kung saan ang mga tao ay inialay bilang handog ay ipinagbabagsak at ang mga sumasamba doon ay nanginig sa kapangyarihan ng buhay na Diyos at sa pagkaalam na ang kanilang kasamaan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang sanhi ng kanilang pagkagunaw. Samantalang ang bagyo ay tumitindi, ang mga punong kahoy, mga gusali, malalaking mga bato at lupa ay itinatalsik sa lahat ng direksyon. Ang pagkatakot ng tao at ng hayop ay higit na maaaring mailarawan. Kasabay ng pag-ugong ng bagyo ay maririnig ang hagulgol ng mga taong hindi nagbigay pansin sa otoridad ng Diyos. Si Satanas mismo na napilitang manatili sa kalagitnaan ng kaguluhan ay ikinatakot ang kanyang pananatili. Ikinasiya niyang pangasiwaan ang isang makapangyarihang lahi at ninais niyang sila ay mabuhay upang isagawa ang kanilang kasamaan at ipagpatuloy ang kanilang paghihimagsik laban sa hari ng kalangitan. Siya ngayon ay nagsasalita laban sa Diyos. Pinaratangan siya ng pagiging hindi makatarungan at ng kalupitan. Marami sa mga tao ang tulad kay Satanas ang lumapastangan sa Diyos at kung kanila lamang magagawa ay inalis na sana nila siya mula sa kanyang luklukan ng kapangyarihan. Ang iba naman ay hindi mailarawan ang pagkatakot. Itinataas ang kanilang mga kamay sa daong at nakikiusap na sila ay papasukin.
subalit ang kanilang pagsumamo ay walang saysay. Ang konsensya sa wakas ay napukaw upang mabatid na mayroong Diyos na naghahari sa mga langit. Siya ay mataimtim na tumawag sa kanya, subalit subalit ang kanyang pandinig ay hindi nakabukas para sa kanilang pag-iyak. Sa nakatatakot na panahong iyon ay nakita nila na ang pagsalansang sa mga utos ng Diyos ang sanhi ng kanilang pagkapahamak. Ganun pa man, sa takot sa parusa ay kinilala nila ang kanilang kasalanan. Sila hindi nakadama ng tunay na pagsisisi, walang pagkamuhi sa masama. Sila ay babalik pa sana sa kanilang pagsuway sa langit kung ang hatol ay inalis. Kaya kapag ang hatol ng Diyos ay ihulog sa lupa bago ito wasakin ng apoy, malalaman ng hindi nagsisi kung saan at ano ang kanilang kasalanan, ang pagwawalang bahala sa kanyang banal na kautusan. Ganun pa man, hindi na sila magkakaroon pa ng tunay na pagsisisi higit sa dating sanlibutan na makasalanan. Ang ilan sa kawalan ng pag-asa ay nagpilit pumasok sa daong, subalit ang matibay na pagkagawa ng daong ay nanaig sa kanilang pagsisikap makapasok. Ang ilan ay kumapit sa daong hanggang sa sila ay ipadpad ng mga humahampas na tubig o ang kanilang pagkakahawak ay napabitaw sa pagkabunggo sa mga bato o punong kahoy. Ang malaking daong ay yumayanig sa lahat ng bahagi kapag hinahampas ng walang habag na hihip ng hangin at ipinapadpad kung saan-saan. Ang ungol ng mga hayop sa loob ay naghahayag ng kanilang takot at nararamdaman, subalit sa gitna ng magulong kapaligiran, sila ay nagpatuloy na ligtas sa pagkakasakay. Mga anghel na may ganap na lakas ay itinalaga upang iyon ay ingatan. Ang mga hayop sa pagkalantad sa bagyo ay nagtakbuhan tungo sa tao na parang umaasang tutulungan sila. Ang iba ay itinali ang kanilang mga anak at ang kanilang sarili sa malalakas na hayop sa pagkaalam na ang mga ito'y mahigpit kumapit sa buhay at papanhik sa pinakamatataas na dako upang makatakas mula sa tumataas na baha. Ang ilan naman ay itinali ang kanilang sarili sa matataas na punong kahoy sa tuktok ng mga gulod at bundok, subalit ang mga punong kahoy ay nangabunot at kasama ng mga buhay na nakasakay sa kanila ay nasakluban ng mga alon. Ang mga lugar na tila mapagkukublihan ay isa-isang nilisan, samantalang ang tubig ay pataas ng pataas. Ang mga tao ay nagtakbuhan tungo sa pinakamatataas na mga bundok. Malimit ang tao at hayop ay magkasamang nagsisikap magkaroon ng matuntungan hanggang magkakasamang maanod ng baha. Mula sa pinakamataas na tugatog, ang mga tao ay tumanaw sa walang pampang na karagatan. Ang dakilang babala ng lingkod ng Diyos ay hindi na isang paksa upang pagtawanan at hamakin o anong pagkasabik ng mga nangamamatay na makasalanang iyon sa mga pagkakataon na kanilang tinanggihan. Ganun na lamang ang kanilang pagsusumamo para sa isang oras ng pagkakataon, isa pang pagkakataon ng awa. Isang tawag mula sa labi ni Noe, subalit ang matamis na pagtawag ng kaawaan ay hindi na nila maririnig. Ang pag-ibig, lalo't higit ng kahatulan, ay humihiling na ang hatol ng Diyos ay magbigay ng pagpigil sa kasalanan. Ang naghihiganting mga tubig ay umapaw sa pinakahuling matutunguhan at ang mga nagsitalikod sa Diyos ay nangamatay sa maitim na kalaliman. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang sanlibutan noon na inapawa ng tubig ay napahamak, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. 2 Pedro 3:5-7. Isa pang bagyo ang dumarating, ang lupa ay muling wawalisin ng nakasisirang galit ng Diyos at ang makasalanan ay pupuksain. Ang mga kasalanang naging sanhi ng paghatol sa sanlibutan na bumaha ay mayroon ngayon. Ang pagkatakot sa Diyos ay napawi na mula sa puso ng tao at ang kanilang kautusan ay hindi na gaanong pinapansin at kinaiinisan. Ang matinding pagkakamundo ng panahong iyon ay
Ang matinding pagkakamundo ng panahong iyon ay napapantayan ng nabubuhay sa panahong ngayon, ang sabi ni Kristo, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila nagsikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mateo 24:38 at 39. Hindi hinatulan ng Diyos ang mga tao bago nagkagunaw dahilan sa pagkain at pag-inom. Siya ang nagbigay ng saganang bunga ng lupa upang tustusan ang pangangailangan ng kanilang pangangatawan. Ang kanilang kasalanan ay yaong pagtanggap sa mga kaloob na ito na walang pagpapasalamat sa nagkaloob at ang pagpababa sa kanilang sarili sa pamamagitan ng labis na pagpapakabusog. Makatarungan para sa kanila ang mag-asawa, ang pag-aasawa sangayon sa alintuntunin ng Diyos. Isa ito sa mga unang itinatag niya. Siya ay nagbigay ng natatanging tagubilin tungkol sa ordinansang ito. Dinamtan ito ng kabanalan at kagandahan, subalit ang mga tagubiling ito ay kinalimutan at ang kasal ay sinira at sinangkapan upang pagbigyan ng pagnanasa. Ganun din ang nangyayari ngayon. Yaong mga bagay na kanilang sarili ay matuwid ay ginawang labis. Ang panlasa ay pinagbibigyan ng walang pagpipigil. Ang mga nagpapanggap na mga tagasunod ni Kristo ngayon ay kumakain at umiinom na kasama ng mga lasing, samantalang ang kanilang pangalan ay nananatiling pinararangalan sa talaan ng iglesia. Ang kawalan ng pagtitimpi ay nagpapamanhid sa mga kapangyarihang moral at espiritual at naghahanda ng daan tungo sa pagbibigay laya sa mga pagnanasang nagpapababa. Marami ang hindi nakadama ng kanilang moral na obligasyon upang supilin ang panlamang pagnanasa at sila ay nagiging mga alipin ng kalibugan. Ang mga tao ay nabubuhay para sa layaw, ukol sa sanlibutan at sa buhay lamang na ito. Ang pagkamalabis ay laganap sa lahat ng bahagi ng lipunan. Ang pagkamatapat ay naisa sakripisyo, kapalit ng luho at pagtatanghal. Sila na nagmamadaling yumaman ay sumasalangsang sa kahatulan at nangaapi sa mahihirap at ang mga alipin at kaluluwa ng tao ay binibili at ipinagbibili pa rin. Pandaraya at pagsusuhol at pagnanakaw ay nangapatutuloy na hindi sinasansala sa matataas at mabababang dako. Ang mga paksa ng pahayagan ay puno ng pagpatay, mga krimen na walang pagpapahalaga sa dugo at walang kadahilan na parang ang bawat magandang kaisipan ay napawi na. Ang mga kaganapang ito ay ganun na lamang kalaganap, anupat bihirang-bihirang mapuna o ikagulat. Ang espiritu ng kaluguran ay lumalaganap sa maraming mga bansa at ang mga sa tuwi-tuwi ay bumabangon na naghahatid ng takot sa buong sanlibutan ay mga pahayag na pagpapasiklab ng pagnanasa at pagkawala ng kautusan na minsang mawala sa kontrol ay pupuno sa lupa ng kulungkutan at pagkasira. Ang larawan na ibinigay ng inspirasyon tungkol sa mga tao bago nagkagunaw ay lubos na naglalarawan ng kondisyong mabilis na pinatutunguhan ng makabagong lipunan. Maging ngayon, sa kasalukuyang daang taon at sa nagpapanggap na Kristiyanong lugar, araw-araw ay may krimeng lumalaganap na kasing itim at kasing kilabot na mga naging dating dahilan ng paggunaw sa mga makasalanan noon. Bago bumaha ay sinugo ng Diyos si Noe upang bigyang babala ang sanlibutan, upang ang mga tao ay maakay sa pagsisisi at ang sa ganon ay magkatakas sa napipintong pagkagunaw. Samantalang ang panahon ng ikalawang pagpapakita ni Kristo ay lumalapit, isinusugo ng Panginoon ang kaniyang mga lingkod na may babala sa sanlibutan upang maghanda sa dakilang pangyayaring iyon. Marami ang nabubuhay na sumusuway sa mga utos ng Diyos ay ngayon siya sa kanyang kaawaan ay nananawagan sa kanila upang sumunod sa banal na utos. Ang lahat ng mag-aalis ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya kay Kristo ay pinagkalooban ng kapatawaran. Subalit marami ang nakadarama na isang napakalaking sakripisyo ang kailangan upang maalis ang kasalanan, sapagkat ang kanilang buhay ay hindi sumasang-ayon sa mga dalisan na prinsipyo ng moral na pamahalaan ng Diyos.
tinatanggihan nila ang kaniyang mga babala at hindi kinikilala ang pamamahala ng kaniyang kautusan. Mula doon sa napakaraming tao noon sa lupa bago nagkabaha, 8 lamang ang naniwala at sumunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Noe. Sa loob ng 120 taon, ang mga ngaral ng katwiran ay nagbabala sa sanlibutan tungkol sa dumarating na pagkagunaw. Subalit ang kanilang pabalita ay tinanggihan at hindi pinahalagahan. Magiging ganun din naman ngayon. Bago dumating ang tagapagbigay ng utos upang parusahan ang mga hindi sumusunod, ang mga sumasalangsang ay binabalaan upang magsisi at manumbalik sa kanilang pagtatapat. Subalit sa karamihan ng mga babalang ito ay walang halaga. Sang-ayon kay Apostol Pedro, sa mga huling araw ay magsisipa rito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang sorry, I lost the line. Let me read the paragraph again. Mula doon sa napakaraming tao noon sa lupa bago nagkabaha, 8 lamang ang naniwala at sumunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Noe. Sa loob ng 120 taon, ang mga ngaral ng katwiran ay nagbabala sa sanlibutan tungkol sa dumarating na pagkagunaw, subalit ang kaniyang pabalita ay tinanggihan at hindi pinahalagahan. Magiging ganun din naman ngayon. Bago dumating ang tagapagbigay ng utos upang parusahan ang mga hindi sumusunod, ang mga sumasalangsang ay binabalaan upang magsisi at manumbalik sa kanilang pagtatapat, subalit sa karamihan na mga babalang ito ay walang halaga. Sang-ayon kay Apostol Pedro, sa mga huling araw ay magsisipa rito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang. 2 Pedro 3:3 at 4. Hindi ba natin naririnig ang mga salitang ito, hindi lamang ng mga kilalang hindi makadiyos, kundi ng maraming gumagamit ng pulpito? Walang dahilan upang tayo ay mabahala, sigaw nila. Bago dumating si Kristo, ang buong sanlibutan ay may hihikayat at ang katwiran ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kapayapaan, nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Huwag mabahala ang sino man sa nakagugulat na pabalita ng mga taong mapagbigay panakot na mga ito, subalit ang turong ito tungkol sa 1,000 taon ay hindi kasang-ayon ng turo ni Kristo at ng kanilang mga alagad. Itinanong ni Jesus ang mahalagang tanong, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong ba kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Lucas 18:8. At gaya ng nakita natin, inihayag niya na ang kalagayan ng sanlibutan ay magiging tulad ng panahon ni Noe. Tayo ay binabalaan ni Pablo na maaari nating asahang ang kasamaan ay lalago sa paglapit ng wakas. Hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. 1 Timoteo 4:1. Sinabi ng apostol na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, 2 Timoteo 3:1, at siya ay nagbigay ng isang nakakagulat na listahan ng mga kasalanan na masusumpungan doon sa mga mayroong anyo ng kabanalan. Samantalang ang panahon ng kanilang palugit ay sumasara, ang mga tao bago bumaha ay nagpakulong sa mga Samantalang ang panahon ng kanilang palugit ay sumasara, ang mga tao bago bumaha ay nagpakalulong sa mga nakatutuwang libangan at kapistahan. Yung may mga impluensya at kapangyarihan ay laan upang panatilihing ang isipan ng mga tao ay mapuno ng layaw at pagsasaya, baka may madala ng huling dakilang babala. Hindi ba natin nakikita ang ganon na inuulit din ngayon? Samantalang ang mga lingkod ng Diyos ay nagpapahayag ng pabalita na ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, ang sanlibutan ay abala sa layaw at mga pagsasaya. May walang patid na nagpapatuloy na kasiyahan na lumikha ng di
pagpansin sa Diyos at iniiwas ang mga tao mula sa impluensya ng katotohanan na siya lamang tanging makapagliligtas sa kanila mula sa dumarating na paggunaw. Noong mga panahon ni Noe, ang mga marurunong ay nagpapahayag na imposibleng ang sanlibutan ay magunaw sa pamamagitan ng tubig. Ganon din naman ngayon ay may mga tao ng agham ang nagsasabing ang sanlibutan ay hindi magugunaw sa pamamagitan ng apoy, na ito ay hindi katugma ng batas ng kalikasan. Subalit ang Diyos ng kalikasan ang lumikha at nangasiwa sa kanyang mga batas ay maaaring gamitin ang ginawa ng kanyang mga kamay upang ganapin ang kanyang layunin. Noong ang mga tanyag at marurunong na tao ay nakapagpatunay ng lubos na imposible para sa sanlibutan ang magunaw sa pamamagitan ng tubig, noong ang takot ng mga tao ay natahimik, noong ang itinuturing ng lahat ang hula ni Noe bilang isang panlilinlang at itinuring siya bilang isang panatiko, noon nangyari na ang panahon ng Panginoon ay dumating. Ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman ay nangasira at ang mga manunuya at nangalunod sa baha. At ang mga let me read the paragraph again. Noong ang mga tanyag at marurunong na tao ay nakapagpatunay ng lubos na imposible para sa sanlibutan ang magunaw sa pamamagitan ng tubig, noong ang takot ng mga tao ay natahimik, noong ang itinuturing ng lahat ang hula ni Noe bilang isang panlilinlang at itinuring siya bilang isang panatiko, noon nangyari na ang panahon ng Panginoon ay dumating. Ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman ay nangasira at ang mga manunuya ay nangalunod sa baha. Kasama ang lahat ng kanilang ipinagmamalaking pilosopiya, huli na ang masumpungan ng tao. Ang kanilang karunungan ay kamangmangan na ang tagapagbigay ng utos ay higit na dakila kaysa sa batas ng kalikasan, at ang makapangyarihan sa lahat ay hindi nagagahol sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Lucas 17:26 at 30. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. 2 Pedro 3:10. Kapag ang pangangatwiran ng pilosopiya ay nakapagpaalis ng takot tungkol sa paghuhukom ng Diyos, kapag ang mga pinuno ng relihiyon ay nagtuturo tungkol sa mahahabang panahon ng kapayapaan at pag-unlad, at ang sanlibutan ay maging abala ng tungkol sa hanap buhay at paghanap ng kasiyahan, nagtatanim at nagtatayo, nagpipiesta at nagpapakasaya, tinatanggihan ang mga babala ng Diyos at kinukutya ang kanyang mga lingkod. Kung magkagayon ay biglang darating ang pagkawasak sa kanila at sila ay hindi mga katatahan. 1 Tesalonica 5:3.